what is up guys, and this is Cedrite. So ayun, magkakaroon tayo ng commentary vlog ngayon regarding nga dun sa administrative order or batas na nilabas ng LTO. Actually, ang effectivity na ito November pa, pero sakop na ito lahat ng motor na binenta before pa, kasi retroactive nga itong ano na to, batas na to. Meaning, sakop na ito lahat even before pa, kahit ilang taon pa, kahit 20 years ago pa. Dahil nga retroactive to, sakop lahat ng batas na to. So lahat ng naibenta o lahat ng nabiling motor or sasakyan man yan, sakop ng batas na to. So ito nga mga katrotel, yung batas na tinutukoy ko, yung Administrative Order VDM 2024-046. So ito nga yung kailangan pagbenta mo. So summarize lang natin, no? So kailangan kapag nagbenta ka ng sasakyan mo, within 5 days ma-report mo sa LTO, diba? So ikaw naman na buyer, kailangan within 20 days maasikaso mo yung papel ng motorcycle or nung sasakyan na nabili mo. Kailangan ma-transfer of ownership mo sa pangalan mo, diba? Kasi kung hindi, so meron kang penalty na 40k. So ayun, huwag kayong mag-alala dahil hindi naman to totally 40k talaga kasi hati naman kayo ng seller tsaka ikaw na buyer, diba? So ganito po yung batas na to ngayon. Actually mga katrotel, itong batas na to, mababasa nyo naman to sa internet, and napakaiksi naman na ito, so hindi ko na totally papaliwanag. So rekta na tayo doon sa commentary vlog. So unang una, para sa akin, yung may mga negosyo dyan na buy and sell, diba? So medyo mahirap talaga to. Kasi ang mangyayari dyan mga katrotel, explain ko lang sa inyo, diba? Kunyari, before kasi merong open deed of sale. So ito kasi, sa mga hindi nakakaalam dyan, itong batas na to, apektado rin to nung sinabi ni Rapi Tulfo na dapat daw tanggalin na yung open deeds of sale. So ngayon, hindi naman tayo sa basher ni Rapi Tulfo, pero parang nagda-damage control na siya, naghuhugas kamay na siya. Pero yung sinabi niya kasi, yung utos niya talaga to sa LTO, yun yung pinagbasehan ng LTO. So ano yung sinabi ni Tulfo? Dapat daw tanggalin na yung open deed of sale. So kailangan daw pag paparehistro ng motor o sasakyan, dapat yung mismong owner na magpaparehistro. So para sa akin medyo mahirap yung, kasi naranasan ko before yung mahirap mag-leave sa company. So medyo mahirap din to lalo sa may mga negosyo, no? Like for example, 'di ba? May negosyo ka, so walo yung sasakyan mo, so 8 beses ka magpaparehistro. So medyo may kahirapan talaga, which is before naman pwede naman. Doon ngayon naman pwede pa rin namang magparehistro kasi hindi pa naman naisa sa batas yung bawal magparehistro yung hindi mismo may-ari. Pero abangan natin, di ba? Kasi utos nga yan ni Rapi Tulfo. So mga katrotel, explain ko lang sa inyo yung deed of sale. Ano ba kasi yung deed of sale? So ito nga yung kunyari magbebenta ako ng motorcycle or sabihin natin 4 wheels. So ang ibibigay ko, deed of sale. So ibig sabihin nandun yung pangalan ng may-ari, di ba? So open deed of sale kasi hindi pa totally nakatransfer yung pangalan sa bibili, di ba? So ang mangyayari diyan, parang yung ownership hindi pa totally dun sa bumili. So mapupunta lang yun sa bumili kapag pina-transfer of ownership. So like for example, nabili mo yung sasakyan mo ng second hand, so second owner ka na nun. So dahil may open deed of sale, binenta mo yung sasakyan mo, ang sunod na nakabili ng sasakyan mo, deed of sale pa rin yung kinuha. So ibig sabihin second owner pa rin siya, diba? Sa papel second owner pa rin siya, so hindi pa rin mag-e-effect na parang third owner na siya. So mag-e-effect lang yun kapag ang ginawa mo, tinransfer sa pangalan tinransfer mo na unang bili mo, ikaw yung unang buyer, tinransfer mo sa pangalan mo, tapos pagbenta mo, tinransfer mo ulit dun sa isa pang bumili, so magiging third owner na siya. So parang ganun po yung sense ng deed of sale, pero legal yung deed of sale, hindi yun bawal. So yun na nga, gaya ng sinabi ko kanina, di ba? Parang ang nangyari kasi dito mga katrotel, okay lang naman kung ipatupad nila tong batas na to, di ba? Kasi natural naman siguro na ipatransfer of ownership, so karapatan naman din nila yan as a government or as an authority, di ba? Para masecure na hindi nagagamit sa krimen, nakapangalan talaga sa may-ari, di ba? So karapatan naman nila yon. Ang iniisip ko nga dito, for pinatupad nila tong batas na to for fast tracking, di ba? So nangyayari kasi before, like for example, may
may nakomit na crime yung isang driver, di ba? Tapos yung gamit niya sa sasakyan, kapag tinrace, hindi nakapangalan dun talaga sa may gamit ng sasakyan, nakapangalan pa rin sa may first owner. So pwedeng delikado nga yun sa end naman ng owner o yung first owner talaga, since hindi pa nga na-transfer yung ownership. So yun nga mga ka-throttle, no? So para sa akin naman, ang pangit lang talaga dito yung retroactive, di ba? Bakit? Kasi like for example, pagbili mo, matagal na nga, open deed of sale lang. What if patay na yung may-ari? Paano mo hanapin ngayon yung may-ari? Di ba? Wala nang contact, lumipat ng bahay, di mo na talaga makontak yung may-ari, walang Facebook or ano. So ngayon, ano mangyayari? Di ba? So like for example, sabihin natin na nagpaparehistro naman kasi yung may-ari, so may record sa LTO. So hindi ko alam kung i-disclose ng LTO yung record ng owner for ano lang, di ba? For ganyang purpose, para malaman mo lang yung details. Kasi nga, meron naman tayong Data Privacy Act, so bawal naman yun. So yun yung problema talaga dyan. Isa pa nga dito, actually guys, ito hindi naman sa nang mamaliit ako, di ba? Pero nakakatawa lang kasi ang dami kasing mga sasakyan na 20k lang, di ba? Yung iba nga sabi natin, mahal na nga yung 20k actually. So pag mga China ng mga motor, minsan nga mas mura pa. Yung mga 20k kasi mga scooter, like for example Mio, so paano yung ganyan, yung presyo ng sasakyan na yan, second hand 20k, di ba? So hindi ko sinasabi na yung presyo talaga 20k. Ang ibig ko sabihin, maraming sasakyan na bumibili or binibenta 20k lang talaga yung presyo ng sasakyan na yan. So ngayon, hindi na transfer of ownership, binili years ago pa. So automatic ba? Penalty ka agad, di ba? So sa mga hindi nakakalam nga dyan mga ka-throttle, since retroactive nga to, like for example, kagaya nga nyan, naipatupad tong batas na to nung September, no? So automatic, dahil sakop nga yung mga previous na nakabili pa kahit 5 years ago pa, so may alarm na kagad sa LTO yan, di ba? So bawal na kagad yan. So may penalty ka na kagad na 20k. Ganon kung babasahin mo yung batas. Pero sabi nga nung attorney dun kay Ted Filon, parang case to case. Natatawa si Ted Filon, kasi nga daw case to case ang sinagot niya. Pero malinaw dun sa batas na kapag ganon, automatic naka-alarm na kagad yung motor nyo. So ang kagandahan naman na ito, sa ngayon nakasuspend tong batas na to kasi nga nag-trending, no? So syempre, huwag kayong pakampante kasi nakasuspend lang tong batas na to. Hindi totally na inabolish or tinanggal tong batas na to. Kumbaga naka-temporary suspension lang to. So lahat ng motor na nabili ng second hand, ngayon habang hindi pa umi-epekto ulit tong batas na to, suspended yung effectivity, mas okay na ipa-transfer of ownership nyo na kagad sa pangalan nyo, diba? So para naman sa akin, ang comment ko lang naman sa LTO, maganda yung hangarin, diba? Maganda yung hangarin, pero wag naman basta-basta or padalos-dalos na ganun kabilis, diba? Tsaka pag-isipan nyo rin yung retroactive. Tsaka ilagay nyo mismo dun sa batas, diba, na merong exemption. Hindi yung sasagutin nyo lang sa tawag na ganun, pero ewan ko ba. So para sa akin mga ka-throttle, ilang beses na kasi nangyari yan sa LTO na parang padalos-dalos sila sa pagpapatupad ng mga batas na parang pag nag-trending, kinakancel nila, di ba? Parang dun lang nare-realize na mali pala yung naipatupad nilang batas. Ang pagkakaalam ko, bago ka magpatupad ng mga ganyan, administrative order, merong public consultation yan. So ang pagkakaalam ko, hindi ko lang sure, pero ang pagkakaalam ko, MRO yata ang kinokonsult lagi ng LTO yung pagdating sa mga motorcycle. Pero tingin ko hindi MRO kasi kasama yung mga 4 wheels, diba? Sa mga rider lang yun. So hindi ko alam kung nakipag-meeting ba sila para sa public consultation. So ngayon hindi na makapag-react yung mga tao bago pa man gawin yung batas, diba? Nakakapag-react yung mga tao habang tumatakbo na yung batas, pinapatupad na yung batas. So para sa akin mga ka-throttle, itong LTO talaga, di ba? Napakaraming sablay pagdating sa mga ganyan, pagdating sa mga decision making. Hindi lang naman ngayon, di ba? Kahit yung mga previous mga previous secretary pa, yung mga humawak niyan, DOTR. So talagang lagi talagang may lapses pagdating sa LTO. Hindi ko ba alam, parang naging sistema na ng LTO yung ganyan. So, kayo mga ka-throttle, ano sabi nyo regarding dito? Para sa akin, hindi naman ako totally affected talaga.
Kasi nga yun nga, hindi naman ako nakabili ng second hand na motor. Kaso ang problema, yung Honda Beat ko nabenta ko, di ba? So automatic pala may penalty pala akong 20k. Actually ngayon ko lang na-realize. Ngayon nagbablog ako nito. Ngayon ko lang na-realize na may alarm na pala yung Honda Beat ko na yun. Naka-alarm na pala yung lisensya ko, yung pangalan ko. So may penalty na pala akong 20k sa LTO. Sorry sorry LTO. May alarm na pala akong 20k. Para sa akin mga ka-throttle, napakaganda ng intensyon ng LTO. Mali lang ang pagpapatupad or mali lang yung execution, 'di ba? So ilagay lang nila sa tama, 'di ba? Para maging maayos ang lahat. Napakaganda na ito kasi kung sino yung may-ari, 'di ba, matitrace. Pag may nagawang krimen yung driver, malalaman natin kagad kung sino. Isa pa sa napansin ko mga ka-throttle, 'di ba? Napakahirap kung buy and sell ka, 'di ba? Kasi kung buy and sell ka, ilan ang hawak mo sa sasakyan, papatransfer mo yung pangalan. Ang laking abala. Kasi alam naman natin na kapag pipila tayo sa LTO, talagang isang araw talaga yung gugugulin mo bago ka makapag-transact, 'di ba? So hindi ko lang alam sa ibang lugar, pero based sa observation ko and based na sa experience ko dito sa Metro Manila, masyado, laging isang araw kukuha ka lisensya, gugugol ka ng isang araw. Actually may mabilis dati dito yung pagkuha ng lisensya sa may SM South Mall lang sa amin. Napakabilis lang, isang oras lang. Kaso ang problema, inalis na nila. So kayo mga ka-throttle, comment naman kayo kung ano mga sabi nyo regarding sa batas na to. So pagganahin natin yung utak natin, di ba? Wag tayong bash ng bash. So ang ibig ko sabihin dito, maganda tong batas na to, kaso ilagay lang sa tama, di ba? Yung retroactive na yan, maling-mali yan. Pag-isipan maigi ng LTO kung ano yung gagawin nila dyan, di ba? Kasi imbis na maganda yung intention, lumalabas na parang negative siya kasi may involved na pera, hindi pinag-iisipan maigi, di ba? May maapektuhan ng mga tao. Sobrang laki ng well, actually para sa akin napakaganda niya na malaki ang penalty, di ba? Kasi doon naman tayo tumitino kapag may penalty, di ba? So may iwasan yung pag-abuse sa ganyang So ang problema lang kasi mali, di ba? Kumbaga parang sabihin natin na ang daming hindi nakapag-report sa kanila kung umiepekto pa rin tong batas na to, di ba? Di automatic ang laki kagad ng kita nila, di ba? So ano bang nyo dyan? Parang para sa akin kasi parang hold up di ba? Parang wala ka kasi magagawa wala kang control, di ba? Which is legal before, biglang sasabihin na illegal na pala to right after nilang ipatupad yung batas, hindi ka man lang binigyan ng time. So sa mga hindi nakakaalam mga ka-throttle, hindi lang pala motor ang naka-alarm dito or yung sasakyan mo, pati yung mismong lisensya mo naka-alarm. So susunod na pupunta ka sa LTO, di ba? Automatic naka-alarm yung lisensya mo or yung sasakyan mo. So hindi ka makapag-rehistro, obligado ka magbayad. So sa mga hindi nakakaalam pala, di ba? Ito yung pinakamalupit dyan. Nagbenta ka lang o bumili ka lang ng sasakyan, makukulong ka na. Kasi merong kulong to mga ka-throttle. Parang criminal kagad tayo sa paningin nila, no? Wala pa tayong ginagawa pero criminal kagad tayo. So yung mga lumalaban ng patas dyan, wala, lugi ka, patas ka So yun lang mga ka-throttle. Maraming salamat. This is Ed Ride. Ride safe, always ride safe.